Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina nga sa Game 2 win ng OKC Thunder ay solid game ang pinakita ni SGA. Nagtala siya ng 34 points, 5 rebounds, 8 assists, and 4 steals. Solid bounce back game din nga mula kay Jaden Williams at Chet Holmgren na nagkalat noong Game 1. Subalit ang naging difference maker sa game na ito ay ang bench ng OKC. 20 points si Alex Caruso mga kaibigan. Sino ba mag-aakala na gagawa ng 20 points si Caruso? Isa nga siyang player na madalas ay hindi mo makikita sa kanyang mga stats ang kanyang ambag sa game, subalit maiba nga sa Game 2 mga kaibigan. Sinabi nga natin na hindi naman palaging gagawa si Lu Dort ng 5 3 points. Well, si Aaron Wiggins naman mga kaibigan ang bumawi at gumawa ng 18 points and 5 3-pointers while playing excellent defense sa Game 2. Kung last game nga ay gumawa ng 5 3-pointers si Obi Toppin para sa Pacers, sa game na ito ay 1 of 8 lamang siya sa field at samahan pa nga ito ng 5 turnovers si Haliburton na very unusual para sa kanya. Natambakan nga ang Pacers mga kaibigan. Si Hali nga ay bumawi pa sa dulo, subalit huli na ito at hindi na ito naging impactful at credit nga sa OKC defense na 2 points lang sa pinta ang binigay kay Hali. Kayo ba mga kaibigan, ano ba nakita nyo malaking pinagkaiba sa OKC at Pacers sa Game 2 matchup nila kanina kung saan natambakan nga ang Indiana Pacers? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Victor Wembanyama. Malamang ay nakita nyo na nga ang picture na ito ni Wemby na nagpabokal so nagpakalbo matapos sa bumisita sa Shaolin Temple at makisalamuha sa mga monk. So ano nga bang significance ito sa basketball career ni Wemby? Well, ang mga monk nga mga kaibigan ay naniniwala nga sila na kailangan mo ikondisyon ang iyong utak para mailabas ang full human capabilities. Naniniwala sila na madaming bagay ang kayang gawin ng ating katawan, subalit kailangan lang tibayan ang ating utak at ang pag-concentrate ito. It's not all about fighting o kung anong klaseng monk man nga napapanood mo sa pelikula o mga stereotype na tinatawag. Ito nga ay ang pagpapatindi ng concentration na posibleng makatulong sa pakikipaglaban sa mga injuries. Si Wemby ay very gifted athlete na. Saan ka nga ba makakakita ng 7'4" na kayang gawin ng mga bagay na ginagawa niya? Very flexible nga siya na nakakatulong sa pakikipaglaban din sa mga injuries tulad ng hyperextended knee, shoulders o kung ano pa man na mga injury na madalas ay kinakaharap ng mga atleta na may tangkad na 7 feet pataas. Si Wemby nga ay ang unang player na gumawa ng ganitong klase ng pagpapakondisyon. Nakita nga natin siya na nagbabasa ng aklat bago mag-umpisa ang bawat game. Ngayon nga ay gusto niya papalakasin ang kanyang concentration. Sa panahon ngayon na masyado ng vain ang mga tao o masyadong iniisip kung ano ang itsura nila sa mga picture o kaya naman kung ano ba ang sasabihin ng ibang tao sa kanila, si Wemby nga ay nagpakalbo kahit na alam natin na madami ang pagtatawanan siya at gagawing meme just to be a better athlete and human. Maganda ngang halimbawa ito sa mga kabataan na gustong habulin ang kanilang mga pangarap sa buhay na huwag masyadong magpapadala sa negatibong bagay sa paligid na wala namang matutulong sa iyong daan patungo sa iyong gustong maabot. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?